What is up, Uso fam? Ako nga pala si Paulo Joseph Cabase. 456 is my race number, aka Paulo Busa. So this round 2, leg 2 ng Pirelli Cup 2025. Actually, this is my second season. Sana makakompleto natin to. Last year was my first full season. I was using Kawasaki ZX-10RR sa mga hindi pa nakasubaybay. At this time, I'm using Aprilia RS V4. So, leg 2 at Batangas Racing Circuit. Medyo a week before, nag-last minute practice kami ng Sunday to check the bike. Malakas yung bike, yung Aprilia RS V4. Siyempre, with the help of yung engine oil natin, ang major sponsor natin is Valvoline. We did a practice during that time. So, pero medyo nangangapa pa ako. Pero we had a really great lap time nung hapon na. Nung umaga, medyo ligaw pa ako. So, it's been a while since I practice in BRC sa Batangas Racing Circuit. After nung pagka-practice ko, mga hapon, for the first time, ang best lap ko kasi talaga sa Kawasaki ko dati, last year, 145. Pero hindi pa ako comfortable sa takbong yon. Nag-average ako ng 46-47 sa Kawasaki ko. Pero itong Aprilia, medyo comfortable ako makuha yung oras na 144. Which is good sign kasi yung bike, kahit relax, malakas talaga yung bike. So nakuha ko siya nung Sunday practice, nakapag 144 ako. Mukhang kaya pa i-push. So pagdating nung Thursday, Friday, dumating na ako nung Friday kasi holiday nung Friday. Tapos di rin ako nakapag-practice kasi naghahagilap kami ng big bike mechanic expert. Apparently, wala tayong nakuha. So, hinata ko na lang yung dalawang staff auto by market na ang expertise lang nila small CC. So, Saturday na tayo nakapag-practice. Okay naman. Medyo yung nahon nagkukulimlim. Hindi namin maintindihan kung bubuhos ba yung ulan o hindi. So, during the qualifying time session, sa QTT mismo, nakapag-oras tayo ng 144. Comfortable nating oras ngayon. Very happy kasi nakuha natin yung oras na yun. Dati hindi ko nakukuha yun. Pero ngayon nakukuha natin siya ng comfortable tayo sa ganung pace. And hopefully, makuha pa natin na mas mababa on the next leg. Pero for now, I'm comfortable. Tapos nung pagdating nung race day, actually nung Saturday pala nagkakaproblema na ako kasi yung suspension ko, hindi siya adjusted accordingly sa weight ko pa sa BRC. Tsaka feeling ko kailangan pang i-adjust kasi lagi ako wheelie ng wheelie. Hindi ko na iniba kasi doon ako nasanay nung practice time. A week before nung Sunday, hindi ko na medyo iniba yung setting. Ang problema ko yung steering damper. Electronic pa rin kasi steering damper ko. So feeling ko sa BRC hindi talaga kaya kasi grabe yung wobble nung bike, lalo na yung pababa. So kailangan natin mag-manual steering damper sa susunod na neck leg. Anyways, nakapag QTT na, kuha nating oras is 144, which is good. Then the race day, maaga yung race. Kinabukasan, race day na. Pang-5 nga pala tayo sa grid overall, second on our category out of 12 riders. So halos lahat nasa taas ko is 44. Nakamalakas na best time is 42, tapos 43. Masaya ako nakuha ko yung oras na yun kasi last year naman hindi ko nakukuha yun. Then race day, Sunday, maaga yung oras namin 8:40. Pagising ko pala, basa yung racetrack. Doon na nagka-leche-leche. Di naman leche-leche, pero kumbaga doon na medyo yung decision factor na mag-rain tires ba o magda-dry tire. Nung umaga na yun, sobrang basa yung track. Decide kami palitan na ng rain tires para makapag-warm up kami. 7:30. After 7:30, nakapag-warm up kami using our rain tires. Nakita ko tuyo. Pagdating kasi after kasi mga 7:50, 50 minutes na lang, race time na. Apparently, as I've mentioned kanina, wala pa akong bike mechanic expertise. So, wala akong resources para magpalit kaagad ng gulong. Pero, ang instinct ko talaga noon, mag-try. Pero hindi na namin nagawa. Kasi nga, feeling kasi namin, makulimlim, bubuhos pa yung ulan. Pero yung track mismo, tuyo. So, this is my first time experiencing na rain tires kami, pero yung track dry. So, out of all the riders, isa lang yung naka-dry, si Kirk Domingano. Shoutout to Kirk. Maganda naman yung pacing nung takbo ko. Talagang mahirap na, 1-2 lap lang, bug na kagad yung gulong ng rain tires, hindi na kaya talaga. So after a while, medyo maganda yung bakbakan namin ng Super A, nakahabol na rin ako doon sa P1. Nasa likod na lang ako. Tapos mga last 2 laps, nanggigigil na ako. Kasi feeling ko may chance na kaya ko mag-overtake. Tadyang yung gulong lang talaga, wasak na yung rain tires namin noon. So approaching, maganda yung laban, marami rin ako na overtake kasi yung launch ko is okay naman. Medyo nahuli pa rin, pero mas okay compare. Pero step by step sana maayos natin yung launch control natin. Mga last 2 laps, nasa likod na ako ng P1 natin for Super A. Tapos, error lang ako ng first turn. So, nauna sa akin si Kuya Nino, tunod si Lyle. Pero kaya naman sana, nanggigilan talaga ako unahan sila on Brian's corner. Nag-iba ako ng linya. Pag iba ko ng linya, na-fixate na rin ako, dumire-diretso ako from 180 kph. Pero kaya ka sana ibaba yun, banking yun. Yun nga lang, na-fixate na ako dun sa diretso. Tsaka, bigla ko kasi hiniga yung bike. Karoon ako ng bad crash coming from baka 170 kph yun.
big crash last lap. Sayang. Pero tinayo ko na yung bike na pumuntos na lang tayo ng third. So, thankful pa rin ako na naikot ko kahit sira yung shifter ko. Ay yung rear set po yung rear set ko. So, pag natapos ko, third place tayo. Pagkatapos ng race 2, ang race 2 is alauna. Nadala ko kagad yung stock ko na rear set. Kaso dumating siya 12:40. Hindi na umabot. So, last minute namin kinabit yun sa race bike. Race 2, nasa back of the grid na lang ako para sigurado. Kasi baka sira yung kinabit namin. Kasi last minute lang lahat. Naputol naman yung shifter ko. Okay lang sana kahit hindi GP shift. Regular shift kaya naman yun mag-push. Problema lang talaga, naputol siya. So naging 4th gear ako all the way. Tinapos ko na lang yung karer. So 3rd place tayo sa category natin. So yun yung nangyari sa atin nung leg 2. Hindi yung gusto nating result. But yun. Medyo bugbog lang katawan ko. Meron akong pasa dito. Aking pasa. Tsaka may sugat lang ako dito. Pero thankful pa rin ako. Okay ako. Hindi lang ako nung maaga. Hindi na ako nakapag-awarding kasi ang sakit ng batok ko. Medyo nabugbog rin yung leg ko. Pero okay naman. Pan-checking wala namang talagang bugbog lang talaga. Masaya ako kasi unang-una beat ko yung oras ko. Maraming improvement na kailangan mangyari. First of all, kailangan ko magkaroon ng mechanic. Second, natin palitan yung steering damper tsaka adjust yung suspension. So yun, thank you very much Busa Fam sa mga sumusuporta sa akin sa Valvoline. Thank you. Dahil yung ginagamit nating Valvoline, itong 10W40 actually, power boost technology. Every race, pinapalitan natin ng bagong oil. Yung last race, pinalitan namin, yung leg 2 pinalitan namin, maganda pa yung oil. Pinalitan na namin just in case para bago. Puro pa ng oil. Hindi siya dumitingnan. Na lang talaga sa Valvoline, it-prevents yung mga wear and tear ng engine. Yung mga debris sa loob, tinatanggal din. Prevent from overheating, tsaka better fuel consumption. So yun yung ginagamit natin for our racing sa Aprilia RS-V4 natin. Thank you sa Autobuy Market, Peak Fitness, Memory PH, kung sumusuporta sa akin, sa crew ko, Autobuy Market, kay Vin, Vin Increment Visual. Salamat sa mga nakasalamuha ko during that weekend. At looking forward ako for leg 3. Magpe-prepare talaga tayo. Ayos natin yung suspension. Bibili tayo ng steering damper na manual para hindi wob. Kasi napapasoli ako ng silinyador pag medyo malikot yung bike. Kasi isipin mo kahit sa straight na ganun-ganun yung bike. Hindi siya yung normal na straight na yun Dapat smooth na yun. Sobrang wobbly pa nung bike. Talagang may kalalagyan ako pag hindi ako nakabili ng manual na steering damper. Yun, thank you very much Busa Fam. Maraming salamat sa suporta nyo. Never give up lang lagi. Try pa rin natin yung best natin. Maganda tong season na to kasi malalakas din yung halabang ko. Thank you very much. Thank you rin sa mga racers. Enjoy lang natin tong round na to. Never give up on your dream. A ride never stops with Valvoline. Tuloy lang natin to. Thank you very much again. See you, leg 3. Laban ulit tayo. Gaspol. Gang gang.